JC. Thank you sa Dermisthetic. Alam mo, bago ang lahat, happy viewing sa akin si Tito Bruni na galing pang Amerika. Pupunta yun ng Dermisthetic. Oo, nagtatry siya dyan. Binigyan ko siya ng JC. Okay, pumunta naman tayo ngayon sa ating interview, JC, this morning. Alam naman natin na malaki ang naitutulong ng Philippine Children's Medical Center sa mga kabataan, lalo na sa may mga karamdaman. Pero ito nga, lately may issue na silang kinaharap tungkol sa kanilang lupain. This morning, para bigyan tayo ng kwento at impormasyon tungkol dyan, makasama po natin ang ating very special guest, si Dr. Julius Lecciones, Executive Director ng Philippine Children's Medical Center. Good morning, Doc. Good morning, Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga tagapanood ng Good Morning Boss. Doc, so umpisahan natin, no? Meron hong order na kailangan hong ibenta ang lupa ng PCMC or Philippine Children's Medical Center. Saan po ito nanggaling at bakit kailangang ibenta ang lupain? Ang National Housing Authority kasi ang nagmamay-ari ng lote ng PCMC. Alright. At ang National Housing Authority, ang sabi nila, kailangan nila ng pondo din para sa kanilang pag-relocate ng mga informal settlers. Kaya itong mga properties nila na hindi lang PCMC, kundi kinabibilangan din ng National Transplant Institute at maraming mga ahensya ng gobyerno sa National Government Center na nasa kanila ang pagmamay-ari nasa kanilang titulo ng lupa, ibabayaran sa NHA para mailipat sa amin yung title ng loting yon. Pero Doc, ano po bang disadvantage or malaking kawalan ang mawawala sa PCMC sakaling mawala po sa inyo itong lupain na ito? Napakalaki. Kasi itong kinatatayuan ng main building namin, hindi naman yan basta-basta natin maibenta. Pero yung lote naming natitira sa likod, na nabawasan na nga, nang naitinda na ng NHA, sa Ombudsman at saka sa Court of Tax Appeal, inandyan yung aming parking lot. Parking lot. Sewage and treatment facility, oxygen plant, ang aming motor pool, engineering and maintenance building, at power and generation plant. So ito yung mga support facility para umandar yung ospital namin. Kasi hindi lang naman yung mga gamot ang kailangan, kundi dumadalo yung oxygen, dumadalo yung tubig, magandang elektrisidad, lalo na kung may power fluctuation, kailangan maintained mo ang mga equipment na nandun sa loob ng ospital. So it only goes bawat sulok sa ospital na yun ay importante sa PCMC, lalo na JC, alam naman natin lahat, ito isang public hospital at talagang ang dami nilang natutulungan, lalo na yung mga may karamdaman, yung mga bata. Actually, I believe halos kanina po nakapagkwentuhan tayo na sabi nyo sa kada araw ang natutulungan po natin ay halos 11,000 po. Tama po ba? In one year, we have 11,000 admissions. Sa outpatient department ng mga bata, no? Mga bata. Sa outpatient department namin, we have 72,000 consultations in 1 year. So napakaraming pasyenteng yan. 60% of these patients are service patients coming from poorer communities. So iyan yung bulk ng mga tinutulungan namin. Last year, yung mga hindi pa makabayad talaga na kailangan naming suportahan at ihanap ng pondo, ang naging beneficiaries ng tulong ng PCMC nasa mahigit 27,000 families. So ganun kadami yung mga karami ang natutulungan. Oo, ng mga sakit na hindi pangkaraniwan kasi andun na kami sa apex ng referral system. Yung mga sakit sa mga bata hindi na kaya dito sa lower level hospitals, sa amin na napupunta yon. Batang may cancer, mga batang may neurological diseases like epilepsy, mabibigat, komplikado na pang-espesyalista. Dahil nasa PCMC din ang mga top practitioners ng bansa natin in pediatrics. Andun sila para gamutin yung mga bata at mag-train pa ng mga future pediatric specialists. Kami ngayon ang top producer of the manpower need of the country dito sa mga pediatric specialist and subspecialist na bumabalik sa mga probinsya para doon naman meron na sila mga espesyalista doon. So itong lupa pala, Doc, ay pagmamay-ari ng NHA, no? Yes. At you are in a lease agreement, ganito ba, Doc? Parang may usufruct kami na kami pinapahintulutan doon dahil nakareserba sa amin. Nang walang renta? Nang walang renta, habang kami naghahanap ng paraan kung paano sila mababayaran. At 30 years na kaming nag-i-struggle dyan kung paano namin sila mabayaran para mapasakamay na namin yung titulo. At may dalawang options na kailangan. If we will follow the Lang Center formula, that is an outright donation
of Alright. NHA to the 12-hectare property of Lang Center. Pinakamalaki, no? If we will follow the NKTI formula na mukhang yun ang pinag-uusapan ngayon, kailangang matulungan ng PCMC na bigyan ng pondo para maibayad namin sa NHA. Alright. Pero Doc, ngayon ano po nga latest update tungkol po sa negotiations sa Napakaganda ng development kasi over the weekend, medyo meron ng statement na nanggagaling sa palasyo through Deputy Presidential Spokesperson Balte na una, inassure naman po niya, inassure di ba? kami, kaya kami nagpapasalamat ng lubusan. Inassure kami na PCMC will stay dyan sa aming At least lote. good news. Pangalawa, na meron ng instruction at nakontak ko din at napagsabihan na rin ako ng pamunuan namin sa Department of Health na sila ngayon inaasikasong pinag-aaralan ang pondo na ibabayad na sa NHA para sa lupa namin. So, indeed, it's a very good development na yun na yung direksyon na ipupurso namin. In the meantime, ang NHA naman, kakausapin na namin ngayong linggong ito para kung hindi man nila diretsang malaman sa amin na ito na nga ang development, na maghintay lang habang inaayos ang pundong kung saan manggagaling para ibayad Maibayad sa sa kanila. kanila. At bawiin namin yung portion na naitinda na sa Philippine Institute for Development Studies. At nasa anong or magkanong assessed value nga ba, Doc, itong pinag-uusapan natin na lupa ng PCMC? Ang assessed value nito ng galing sa NHA at 32,500 per square meter, inasa in fact 1.3 billion for the whole 3.7 hectares of PCMC. Alright. So, So, medyo malaki palang malaki talaga. pera ito, no? Medyo malaki na hindi kakayanin ng PCMC kung manggagaling sa amin kasi doon pa nga lang sa pondo namin kailangan sa mga pasyente, hindi kapos pa nga ng konti. At paano i-raise, Doc, ito ng DOH bilang tulong nga sa PCMC? Hindi ako sigurado kung saan manggagaling ang pondo, pinapaubaya ko sa kanilang wisdom Alright. kung saan kukunin, pero alam kong seryoso na nilang tinitingnan kung saang budget at makikipag-usap din sila sa DBM para ma-identify na yon at ma-transfer na yon sa PCMC para ma-ibigay. So at least good news. It's good news indeed. Itong nakuha nating balita, pero syempre, lingid sa kaalaman ng lahat ng PCMC talaga ay tumutulong lalo na sa mga kabataang may sakit na hindi naman talaga afford GC. So this morning, Doc, would you like to discuss kung ano po yung mga activities or programs na meron ng PCMC, lalo na dun sa mga viewers natin na nanonood this morning kung gusto nila pong tumulong sa PCMC? Unang-una, ang PCMC, dahil nandun ang mga bata, aside from the medical care na binibigay namin, meron kaming maraming mga support groups. Alam ninyo, ang mga bata kasi, kailangan hindi nila masyadong napifeel na ospital ang pinupuntahan nila. Yes. So merong mga reading sessions, painting classes, meron kaming eskwelahang munti na kung saan yung kanilang pag-aaral hindi masyadong natitigil. At May saka- mga parties, Yes, at we saka- make it as, Doc, di ba yung It's mga happy. rooms nyo parang naka-paint na may mga theme per room? colorful Colorful ang mga rooms. walls namin, merong mga decorations, mga paintings. Ang mga rooms namin, pinapanatili namin yung novelty ng hospital na mga cartoon characters, bright colors in each room. Kasi nakapunta na ako. Kaya Nasilip ko yun, na yan. it encourages also na ang mga bata mabigyan ng as normal as possible na environment na hindi nila masyadong naiisip na nasa ospital sila, mas mabilis ang kanilang Yes. paggaling. Actually, Doc, iniisip ko nga, ano nga ba usually yung mga ginagamot ninyo na mga sakit ng kabataan dito sa PCMC? Naku, mga seryosong sakit na Yung chronic, mabibigat. Cancer, for example. We started in 2005 ng aming survival rate, 16% lang. Wala pa sa 2 sa 10 mga pasyente ang nabubuhay. Pero sa mga programa namin sa PCMC sa ngayon, 70% na ang survival Wow. rate namin. So, isa lang yung example ng isang sakit na malala pero nabubuhay ang mga bata kung nakatutok ka lang talaga sa gamutan. Kaya nga isa silang segment ng mga pasyente naming labis na maaapektuhan dito sa isyong nangyayari sa amin ngayon. At iba-ibang parte ng Pilipinas nang gagaling yung mga pasyenteng yan. Ang dami nga.
kailangan talagang suportahan ng aming ospital. Alright. Siguro, JC, Doc, do you have any last message to our viewers? Unang-una, gusto ko magpasalamat sa mahal nating Pangulo sa kaniyang pag-a-assure sa amin na kami matutulungan na sa aming problema at ang kanyang instruksyon at nagpapasalamat din ako sa aming kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan, si Secretary Ona, na gumagawa na ngayon ng pag-aasikaso para hanapin ang pondo para maibayad sa NHA. At sa lahat po ng televiewers, lahat ng taga-subaybay namin sa social media, kung hindi po sa inyo, hindi natin na ipadama ang public opinion at pagmamahal ninyong lahat sa aming ospital. Okay, Ayan. maraming Thank you so salamat. Doctor, ayan po si Dr. Julius Lecciones at sana nga ay maresolba na no, ang issue ng PCMC sa lalong madaling panahon. Thank you so much, maraming Doc, salamat for din. joining us this morning. Good morning. At